Sampung hindi kapani-paniwalang kaganapan na nangyayari lamang sa Vietnam. Ang Vietnam ay isang bansa sa Southeast Asia na puno ng kakaibang kultura at tradisyon. Dito ay makikita mo ang mga bagay na tanging sa Vietnam mulang mararanasan. Mula sa kanilang natatanging pagkain hanggang sa mga kaugalian na hindi mo makikita sa ibang lugar. Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin ang mga bagay kung bakit unique ang Vietnam. Number 1, pajama fashion. Sa Vietnam ay may kakaibang style ng pananamit na tinatawag na pajama fashion. Maraming tao, lalo na ang mga kababaihan, ang nagsusuot ng mga damit na parang pajama kahit sa labas ng bahay. Tinatawag nila itong dobo. Ang dobo ay binubuo ng pangitaas at pangibaba na magkapareha. Gawa ito sa magaan at komportabling tela na angkop sa mainit na klima ng Vietnam. Madalas itong may makukulay na disenyo at iba't ibang pattern. Para sa mga Vietnamese, praktikal itong suotin sa araw-araw. Madalas itong isuot kapag namimili sa palengke, naglalakad sa kalye o kahit sa mga simpleng pagtitipon. Sa ibang bansa, ang ganitong damit ay madalas ituring na pambahay. Pero sa Vietnam ay normal lang itong isuot kahit sa labas. Itinuturing nila itong tamang kasuotan dahil magaan sa katawan at madaling labhan. Isa pang dahilan kung bakit popular ang dobo ay dahil mura ang presyo nito. Hindi kailangan gumastos ng malaki para maging komportable sa suot. Kaya mula sa mga bata hanggang sa matatanda ay marami ang gumagamit nito sa araw-araw. Dagdag pa rito, ang pajama fashion ay bahagi na ng kultura ng Vietnam. Kahit uso na ang mga modernong damit ay marami pa rin ang mas gustong magsuot ng dobo. Para sa kanila, simbolo ito ng simpleng pamumuhay at pagpapahalaga sa kultura. Hindi nila alintana kung anong sasabihin ng ibang tao. Para sa kanila, mas mahalaga ang pagiging komportable at praktikal. Kaya kahit sa mga lungsod tulad ng Ho Chi Minh City ay makikita ang mga tao na suot ang dobo kahit sa labas ng bahay. Patunay ito na mahalaga sa kanila ang tradisyon at simpleng pamumuhay. Bukod sa dobo, meron ding tradisyonal na kasuotan na tinatawag na Ao Baba. Karaniwang isinusuot ito sa mga lalawigan, lalo na sa Mekong Delta. Ang Ao Baba ay isang mahabang blouse na may botones sa harap at maluwag na pantalon. Kilala ito sa pagiging simple at magaan sa katawan, kaya angkop sa mainit na klima. Tulad ng dobo, ang Ao Baba ay simbolo rin ng practicality at simpleng pamumuhay. Maraming tao sa probinsya ang nagsusuot nito dahil maginhawa sa pakiramdam at hindi nakakasagabal sa mga gawain. Number 2, snake wine. Ang snake wine o alak ng ahas ay isang kakaibang inumin na makikita sa Vietnam. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagbabad ng buong ahas sa alak na gawa sa bigas o iba pang uri ng alak. Sa Vietnam ay matagal na itong bahagi ng kultura at ginagamit sa tradisyonal na medisina. Naniniwala ang mga tao na may mga benepisyo ito sa kalusugan. Noong unang panahon, unang nakita ang alak ng ahas sa China noong Western Zhou Dynasty. Mula sa China ay kumalat ito sa Vietnam at sa ibang bahagi ng Asia. Sa Vietnam ay kilala ito bilang root wok, isang uri ng alak na may halong halamang gamot o bahagi ng hayop. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang pagbabad ng hayop sa alak ay nagbibigay ng lakas at pampalusog sa katawan. Samantala may dalawang paraan ng paggawa ng snake wine. Una, ang pagbabad. Sa pamamaraang ito, ang buong ahas ay inilalagay sa isang bote na may alak na gawa sa bigas. Minsan ay nilalagyan ito ng halamang gamot at pampalasa para bumango at masarap inumin. Ang bote ay itinatabi ng ilang buwan bago inumin. Ang pangalawang paraan ay ang paghahalo. Sa pamamaraang ito, ang dugo at apdo ng ahas ay kinukuha at hinahalo sa alak. Iniinom ito kaagad pagkatapos ihalo. Kadalasan ay ginagawa ito sa mga espesyal na okasyon o seremonya. Naniniwala ang mga tao sa Vietnam na ang snake wine ay may benepisyo sa kalusugan. Ayon sa kanila, nakakapagpalakas ito ng katawan, nakakatulong sa mga may rayuma at arthritis at nakakapagbigay ng lakas sa pakikipagtalik. Sa kultura ng Vietnam, ang ahas ay simbolo ng lakas at init ng katawan, kung kaya't pinaniniwalaan na ang alak ng ahas ay pampalakas ng katawan at pampasigla. Bagamat makamandag ang mga ahas na ginagamit sa snake wine, ay ligtas itong inumin dahil natatanggal ang bisa ng kamandag kapag nababad sa alak. Ang ethanol sa alak ang nagpapawalang bisa sa lason ng ahas. Pero may mga pagkakataon na ang ahas ay buhay pa rin sa loob ng bote kahit matagal nang nababad sa alak. Noon ngang 2013 ay may isang babae sa China ang nakagat ng ahas na buhay pa rin matapos ang 3 buwan sa loob ng bote. Kaya dapat mag-ingat kapag binubuksan ng bote ng snake wine. Number 3, Whistle Coffee, Kopi Luwak.
Ang Whistle Coffee o Coffee Luwak ay isang kakaibang uri ng kape na galing sa Vietnam at ibang bahagi ng Southeast Asia. Ang kape na ito ay galing sa butil ng kape na kinain ng civet, isang hayop na kamukha ng pusa. Pagkatapos kainin ng civet ang bunga ng kape, ito ay dumadaan sa kanilang tiyan at lumalabas kasama ng kanilang dumi. Ang mga butil ng kape na lumabas sa dumi ng civet ay kinokolekta, nililinis ng mabuti at iniihaw bago gawing kape. Nagsimula ang kasaysayan ng Whistle Coffee noong panahon ng kolonyalism sa Indonesia. Noong 19th century ay ipinakilala ng mga Dutch ang pagtatanim ng kape sa rehiyon. Dahil hindi pinapayagan ang mga lokal na magsasaka na uminom ng kape, ay napansin nila na ang mga civet ay kumakain ng bunga ng kape at inilalabas ang butil sa kanilang dumi. Sinubukan nilang linisin ang mga butil at gawing kape. Sa Vietnam ay tinatawag itong Cafe Chon na ang ibig sabihin ay civet coffee. Ang kakaibang prosesong ito ay naging bahagi ng kultura ng kape sa Vietnam at patuloy na hinahangaan hanggang ngayon. Ang lasa ng Whistle Coffee ay naiiba sa karaniwang kape. Dahil dumaan ito sa tiyan ng civet, nagbabago ang komposisyon ng butil ng kape. Nagiging malambot at makinis ang lasa nito. Mayroon itong lasa ng chocolate at kaunting tamis na parang caramel. Dahil sa kakaibang lasa nito ay marami ang gustong makatikim ng Whistle Coffee. Ang Whistle Coffee ay isa sa pinakamahal na kape sa buong mundo. Ang presyo nito ay umaabot sa $100 hanggang $1,300 per kilo. Depende sa quality at kung saan ito galing. Mahirap ang proseso ng pagkolekta ng mga butil ng kape mula sa dumi ng civet, lalo na kung galing ito sa mga ligaw na hayop. Dahil dito ay mataas ang presyo nito sa merkado. Sa kabila ng kamahalan ay marami pa rin ang gustong matikman ng kakaibang lasa ng Whistle Coffee. May mga ethical issues sa production ng Whistle Coffee. Dahil sa mataas na demand ay maraming mga civet ang hinuhuli sa wild at ikinukulong sa maliliit na hawla para pilitin silang kumain ng bunga ng kape. Ang ganitong kalagayan ay nagdudulot ng stress at sakit sa mga civet. Itinuturing itong pagmamalupit sa hayop. Number 4. Midday napping. Sa Vietnam, ang pagtulog sa tanghali ay normal na gawain. Tinatawag nila itong giak ngu trua. Karaniwang ginagawa ito sa mga trabaho na mahirap at nakakapagod. Halimbawa, ang mga construction worker ay nagpapahinga sa mga park pagkatapos kumain ng tanghalian. Natutulog sila mula alas 2 hanggang alas 2 ng hapon bago bumalik sa trabaho. Ang pagtulog sa tanghali ay bahagi ng kultura ng Vietnam. Mula pagkabata ay tinuturuan na ang mga bata na matulog sa tanghali. Sa mga paaralan naman ay may oras talaga para sa pagtulog pagkatapos ng tanghalian. Sa mga opisina ay makikita din ang mga empleyado na natutulog sa kanilang mesa o sa mga lugar na pahingahan. Para sa kanila, normal lang ito. Isa sa mga dahilan kung bakit ginagawa ito ay ang klima sa Vietnam. Mainit at mahalumigmig ang panahon, lalo na sa tanghali. Kapag mainit ang panahon ay mahirap magtrabaho ng tuloy-tuloy. Ang maikling tulog ay nakakatulong para bumalik ang lakas at magpatuloy sa trabaho sa hapon. Dahil dito ay mas nagiging productive ang mga tao pagkatapos magpahinga. Gayun din, sa mga lungsod tulad ng Hanoi at Ho Chi Minh City ay makikita ang mga tao na natutulog sa mga park sa loob ng tindahan o kahit sa kanilang motorsiklo. Hindi ito tinuturing na kakaiba o nakakahiya. Normal lang ito sa Vietnam. Para sa kanila, ang pagtulog sa tanghali ay isang paraan para maging maayos ang pakiramdam at maiwasan ng stress at pagkapagod. Karagdagan pa rito, ang pagtulog sa tanghali ay hindi lang para magpahinga. Para sa mga Vietnamese, ito ay paraan para alagaan ang kalusugan at maghanda para sa natitirang bahagi ng araw. Sa Vietnam ay mahalaga ang balanse sa pagitan ng trabaho at pahinga. Ang tradisyong ito ay patuloy na ginagawa kahit sa modernong panahon. Number 5. Eating insects. Sa Vietnam ay normal ang pagkain ng mga insekto. Parte ito ng kanilang kultura at tradisyon. Maraming klase ng insekto ang kinakain nila, tulad ng cricket, grasshopper at scorpion. Para sa kanila, masarap ang mga ito at karaniwang inihahain sa mga espesyal na okasyon o kahit sa pang-araw-araw na pagkain. Ang cricket ay madalas na piniprito hanggang sa lumutong ito. Kapag naluto na ay para itong chicharon at maraming tao ang nagugustuhan ng lasa. Ang grasshopper naman ay pwedeng iprito o iihaw. May kakaibang lasa ito na gusto ng mga taga-Vietnam. Ang scorpion naman ay hindi lang kinakain dahil sa lasa kundi dahil naniniwala silang may benepisyo ito sa kalusugan. Ayon sa kanilang tradisyonal na medisina, nakakatulong ito sa pagpapalakas ng katawan. Ang pagkain ng insekto sa Vietnam ay hindi lang dahil sa kultura, kundi dahil din sa praktikal na dahilan.
Mayaman sa protein ang mga insekto kaya magandang alternative ito sa karne. Mas mura rin ang pag-aalaga at pagkuha ng mga insekto kaysa sa mga hayop tulad ng baka o baboy. Dahil dito ay nakakatulong ito sa ekonomiya ng mga komunidad sa Vietnam. Ang pagkain ng insekto ay hindi lang tungkol sa kakaibang pagkain, kundi isa rin itong paraan ng pagkuha ng sustansya. Kaugnay pa nito sa mga palengke at kalye ng Vietnam ay makikita ang mga tindahan na nagbebenta ng mga lutong insekto. Ang mga street vendor ay nag-aalok ng iba't ibang pagkain na gawa sa insekto tulad ng fried cricket at inihaw na grasshopper. Para sa mga turista, kakaibang karanasan ito na nagbibigay ng ideya sa kultura ng Vietnam. Bagaman hindi ito karaniwan sa ibang bansa, ang pagkain ng insekto ay normal na bahagi ng pang-araw-araw na buhay sa Vietnam. Gayun din naman ang pagkain ng insekto ay may magandang epekto rin sa kalikasan. Hindi kailangan ng maraming tubig, lupa at pagkain sa pag-aalaga ng insekto kumpara sa mga karaniwang hayop. Dahil dito ay mas eco-friendly at sustainable ang pagkain ng insekto. Habang lumalaki ang populasyon at tumataas ang pangangailangan sa pagkain, ang pagkain ng insekto ay isang solusyon para labanan ang kakulangan sa pagkain at bawasan ang masamang epekto sa kapaligiran. Subalit kahit na marami itong benepisyo ay kailangan pa rin ng pag-iingat sa pagkain ng insekto. Dapat tiyakin na malinis at maayos ang pagluto nito para maiwasan ang sakit o infeksyon. Number 6. Bamboo water pipes, tuok lao. Ang tuok lao ay isang tradisyonal na paraan ng paninigarilyo sa Vietnam. Ginagamit dito ang mga dahon ng tabako mula sa halamang Nicotiana rustica. Mataas ang nicotine nito na umaabot sa 9% kumpara sa karaniwang sigarilyo na may 1 hanggang 3% lamang. Dahil dito ay malakas ang tama nito at madalas nagdudulot ng pagkahilo o panandali ang pagkawala ng malay, lalo na sa mga hindi sanay. Gayun din naman ang tuok lao ay ginagamit-gamit ang bamboo water pipe na tinatawag na diukay. Ito ay gawa sa kawayan na may habang 50 cm. May maliit na butas rin ito sa isang dulo kung saan nilalagay ang tabako. Sa kabilang dulo naman ay may sisidlan ng tubig. Kapag sinindihan ng tabako at hinihigop ang usok, dumadaan ito sa tubig bago makarating sa bibig. Dahil dito ay malamig ang usok pero mas malakas ang tama ng nicotine. Sa katunayan, ang paggamit ng diukay ay bahagi na ng kultura sa hilaga at kanayunan ng Vietnam. Madalas itong ginagamit ng mga magsasaka at manggagawa pagkatapos kumain dahil sinasabing nakakatulong ito sa pagtunaw ng pagkain. Para sa kanila, hindi ito bisyo kundi bahagi ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Bukod sa diukay, ay may iba pang uri ng bamboo water pipes sa Vietnam. Ang diubat ay may ceramic na sisidlan ng tubig at tuwid na tangkay na gawa sa kawayan. Madalas itong ginagamit ng mga mayayaman at opisyal ng gobyerno noon. Pero dahil sa pagiging maselan nito, ay ginagamit lamang ito sa loob ng bahay. Mayroon ding diuong na mas maikli at gawa sa mahalagang kahoy o buto ng hayop. Karaniwan itong may palamuti tulad ng pilak at ginagamit ng mayayamang pamilya bilang simbolo ng estado sa lipunan. Bagamat bahagi ng tradisyon, ang tuok lao ay may masamang epekto sa kalusugan. Dahil sa mataas na nicotine ay mabilis itong nagdudulot ng pagkahilo, pagsusuka at minsan ay panandali ang pagkawala ng malay. Sa matagal na paggamit ay maaaring magdulot ito ng malubhang sakit sa baga at puso. Ayon sa mga pag-aaral, 40,000 na tao ang namamatay taon-taon sa Vietnam dahil sa mga sakit na may kaugnayan sa paninigarilyo. Number 7. Street storming. Ang street storming o Đi Bao sa Vietnam ay isang kakaibang kaganapan kung saan ang mga tao ay nagtitipon sa mga kalsada para magdiwang. Kadalasan itong nangyayari kapag nananalo ang kanilang pambansang koponan sa football. Nagsimula ito noong 1995 nang sumali ang Vietnam sa Southeast Asian Games. Matapos talunin ang Malaysia ay maraming tao ang lumabas sa kalsada para magdiwang. Naging tradisyon na ito simula noon. Tuwing may malaking laban ang Vietnam, lalo na sa football, ay inaasahan na may street storming na magaganap. Samantala, ang street storming sa Vietnam ay hindi simpleng pagdiriwang. Libu-libong tao ang lumalabas sa kalsada na may dalang bandila ng Vietnam. Sila ay sumisigaw at bumubusina bilang pagsuporta sa kanilang koponan. Marami rin ang gumagamit ng motorsiklo at sama-samang umiikot sa mga pangunahing kalsada. Ang iba naman ay nagdadala ng tambol at nagsasayaw sa kalye. Para sa mga Vietnamese, ang street storming ay hindi lang kasiyahan kundi pagpapakita rin ng pagmamahal sa bansa.
Gayun din naman noong 1998 ay naging malaki ang street storming ng talunin ng Vietnam ang Thailand sa semi-final ng 1998 AFF Championship. Muling nangyari ito noong 2003 Southeast Asian Games nang manalo ang Vietnam U23 laban sa Malaysia. At noong 2008 AFF Suzuki Cup ay muling nagkaroon ng malawakang street storming matapos talunin ng Vietnam ang Singapore at Thailand para makuha ang kanilang unang championship. Mula noon, tuwing may malaking laban ang Vietnam ay inaasahan na magaganap ang street storming. Bukod dito ay isa pang malaking street storming ang nangyari noong 2018 nang makapasok sa final ang Vietnam U23 sa AFC U23 Championship. Sa katunayan, ang street storming ay simbolo ng pagkakaisa sa Vietnam. Hindi rin mahalaga kung bata o matanda, mayaman o mahirap dahil lahat ay lumalabas sa kalsada para ipakita ang suporta sa koponan. Sa mga lungsod tulad ng Hanoi at Ho Chi Minh City ay napupuno ang mga kalsada ng mga tao na may dalang bandila ng Vietnam. Maririnig ang ingay ng mga busina, tambol at sigaw ng mga tao na nagpapakita ng kanilang kasiyahan at pagmamahal sa bansa. Number 8. Daojo, Medicated Oil. Ang Daojo o medicated oil ay isang kilalang produkto sa Vietnam. Ito ay isang uri ng langis na ginagamit para sa iba't ibang karamdaman tulad ng sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, kagat ng insekto at sipon. Halos lahat ng tao sa Vietnam ay may dala nito saan man sila magpunta, maging sa bahay, opisina at kahit sa biyahe. Samantala, ang Daojo ay unang ginawa noong 1960 sa Singapore gamit ang isang formula mula sa Germany. Kahit na hindi sa Vietnam unang ginawa, ay mas naging popular ito sa bansa dahil sa bisa nitong magpaginhawa ng katawan. Dahil dito ay naging parte na ito ng traditional healthcare sa Vietnam. Sa loob ng maraming taon ay itinuring itong mabilisang lunas para sa simpleng karamdaman. Gayun din naman ang Daojo ay may tatlong pangunahing sangkap, ang menthol, methyl salicylate at eucalyptus oil. Ang menthol ay nagbibigay ng malamig na pakiramdam na nakakaginhawa sa sakit at nagbibigay ng preskong amoy. Ang methyl salicylate naman ay tumutulong sa pagpapaginhawa ng pananakit ng kalamnan at kasukasuan. Samantalang ang eucalyptus oil ay may mabangong amoy at nakakatulong sa pagbukas ng baradong ilong. Ang kombinasyon ng mga sangkap na ito ay nagbibigay ng malamig at mainit na pakiramdam kapag pinahid sa balat kaya mabilis na nakakaramdam ng ginhawa ang gumagamit nito. Dagdag pa rito ay maraming gamit ang Daojo sa Vietnam. Kung masakit ang ulo o migraine ay nilalagay ito sa sentido at batok para mabawasan ng sakit. Para sa pananakit ng kalamnan at kasukasuan ay pinapahid ito sa apektadong bahagi at minamasahe para sa ginhawa. At kung nakagat ng lamok o insekto ay pinapahid ito sa kagat para mawala ang pangangati at pamamaga. Kapag may sipon o trangkaso naman ay nilalagay ito sa dibdib o likod o kaya'y inaamoy para mawala ang bara sa ilong. Ginagamit din ito para maiwasan ang pagkahilo sa biyahe sa pamamagitan ng paglanghap o paglalagay sa ilalim ng ilong. Sa Vietnam, ang Daojo ay makikita sa halos lahat ng bahay. Para sa kanila, ito ang unang lunas sa mga simpleng karamdaman. Madalas nila itong dalhin kahit saan, lalo na kapag may lakad o biyahe. Number 9. Ancestor Worship. Ang pagsamba sa mga ninuno o tokung totin ay isang mahalagang tradisyon sa Vietnam. Naniniwala ang mga Vietnamese na kahit pumanaw na ang kanilang mga kamag-anak ay nananatili pa rin ang koneksyon nila sa kanilang pamilya. Dahil dito ay binibigyan nila ng malaking respeto at pagpapahalaga ang kanilang mga ninuno. Sa halos lahat ng bahay sa Vietnam ay makikita ang altar na nakalaan para sa mga ninuno. Karaniwan itong nasa pinakataas na bahagi ng bahay. Sa altar ay may mga larawan ng mga yumaong kamag-anak, kandila, incense at mga alay tulad ng pagkain, prutas at inumin. Para sa kanila, ang mga alay na ito ay simbolo ng pasasalamat at pagmamahal sa mga pumanaw na mahal sa buhay. Samantala, tuwing espesyal na okasyon tulad ng death anniversary at Lunar New Year ay mas pinaghahandaan ng mga ritual para sa mga ninuno. Naghahanda ang pamilya ng masasarap na pagkain na paborito ng mga yumaong kamag-anak. Nagsisindi rin sila ng incense at tahimik na nagdarasal at humihiling ng gabay at proteksyon sa kanilang mga ninuno. Para sa kanila, ang mga ninuno ay patuloy na nagbabantay at gumagabay sa kanilang mga naiwan. Bukod sa mga ritual sa bahay, ay may mga seremonya rin na ginagawa sa mga templo at pagoda. Dito ay sama-samang nagdarasal ang mga tao at nag-aalay ng mga pagkain at incense. Ang mga seremonyang ito ay nagpapakita ng pagkakaisa ng komunidad at ng kanilang pagkilala sa mga ninuno bilang bahagi ng kanilang kasaysayan.
Subalit ang pagsamba sa mga ninuno sa Vietnam ay hindi lamang tungkol sa relihiyon. Para sa kanila, ito rin ay paraan upang mapanatili ang matibay na koneksyon ng pamilya. Sa tuwing ginugunita nila ang kanilang mga ninuno, ay naipapasa ang mga kwento at aral sa mga kabataan. Ito rin ang dahilan kung bakit kahit moderno na ang lipunan, ay buhay na buhay pa rin ang tradisyong ito sa Vietnam. Maraming kabataan sa Vietnam ang patuloy na sumusunod sa ganitong tradisyon. Ipinapakita nila ang kanilang respeto sa mga magulang at mga ninuno sa pamamagitan ng pag-aalay at pagdarasal. Number 10, whale worship. Sa Vietnam ay may kakaibang tradisyon na tinatawag na whale worship. Dito ang mga mangingisda ay naniniwala na ang balyena ay isang banal na nilalang na nagpoprotekta sa kanila habang nasa dagat. Para sa kanila, ang balyena ay tagapagligtas na tumutulong kapag may bagyo o panganib sa laot. Samantala, ang pinagmulan ng whale worship sa Vietnam ay hindi tiyak. Ayon sa alamat, ang balyena ay nilikha ni Avalokitesvara Bodhisattva na isang mahalagang figure sa Buddhism upang tulungan ang mga mangingisda kapag may bagyo. Dahil dito ay tinawag ng mga Vietnamese ang balyena na kaong, na ang ibig sabihin ay lolo fish. Ginawa nila ito bilang tanda ng respeto at pasasalamat sa balyena na itinuturing nilang tagapagligtas. Naniniwala silang ang balyena ang nagbibigay ng proteksyon at gabay sa kanila sa dagat. At kapag may patay na balyena na napadpad sa baybayin, ay itinuturing nila itong sagrado. Nagkakaroon sila ng seremonyal na libing para sa balyena, na parang isang miyembro ng pamilya ang namatay. Inililibing nila ang mga buto nito at pagkatapos ng ilang taon ay hinuhukay, nililinis at inilalagay sa mga templo bilang tanda ng paggalang. Naniniwala silang ang espiritu ng balyena ay magpapatuloy sa pagprotekta sa kanila kahit wala na ang katawan nito. Para sa kanila, ang balyena ay isang gabay na hindi sila iniiwan. Kaugnay nito ay maraming mga templo ang itinayo para sa balyena sa baybayin ng Vietnam. Ang mga templo na ito ay tinatawag na Langong. Dito inilalagay ang mga buto ng balyena at dito rin nagdadasal ang mga mangingisda bago pumalaot. Isa sa pinakakilalang templo ay ang Langong Tuitong sa Canton, kung saan makikita ang malaking kalansay ng balyena sa loob ng isang glass case. Karagdagan pa dito ay isinasagawa rin nila ang Nghinh Ong Festival bilang parangal sa balyena. Nagtitipon ang mga mangingisda at kanilang pamilya upang magpasalamat at humiling ng proteksyon. Nag-aalay sila ng pagkain, bulaklak at incense sa templo. May mga sayawan, musika at paligsahan rin na nagpapakita ng kasiyahan at pasasalamat sa balyena. Para sa kanila, ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang kasiyahan kundi isang paraan upang ipakita ang pananampalataya at pagkakaisa bilang komunidad.